Job chapter 13 verse 15. Inuulit ko po sa Job chapter 13 verse 15. Nang sabi niya dito, though he is lame, yet will I trust in him, but I will maintain my own ways before him. So tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat muli sa pagkakataon na ito. Salamat po sa pag-aaral ng iyong salita. Dalangin po namin ang iyong patuloy na pagkilos at dalangin po namin na sa araw na ito, ikaw po ang siyang madakila sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na mas lalo po naming maunawaan ang iyong salita at mai-apply ito sa buhay po namin. Muli binabalik po namin lahat ng kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po kayo maupo. Parang wala. Okay. Okay, so sabi niya po dito sa Job chapter 1 verse 5, sabi niya, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. His substance also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household, so that his man was the greatest of all the men of the east. And his sons went and feasted in their houses, and everyone his day and sent his call for his 3 sisters to eat and to drink. And it was so when the days of their feasting were gone about that Job sent and sanctified them, and rose up in early in the morning, and offered burnt offering according to the number of them all. For Job said, it may be that the sons have sinned and cursed God in their heart. Those did Job continually. In few minutes, gusto ko po na pag-aralan po natin ang buhay po ni Job. So learn to grow from pain. Ano po? Matuto at lumago mula sa sakit. Ano? Ang buhay po ni Job ay isang buhay na kung saan masasabi po natin na marangya. Buhay na kung saan gustong ma-achieve ng maraming mga tao. Buhay na kung saan ay wala kang hinahahanapin pa sapagkat nasa iyo na eh. So ang buhay po ni Job, ang sabi niya, he was upright and perfect in the sight of God. Siya po ay sakdal at matuwid. Hello? Meron pa bang klase ni Job sa panahon po natin ngayon? Na ang buhay ni Job na kung saan ay buhay na kung saan maayos, buhay na kung saan nasa kanya lahat ng mga bagay na meron siya. Yun nga lang, sa buhay ni Job, nasa kanya ay kahit ganon yung kaayusan ng kanyang buhay, eh makikitaan pa rin po siya ng pain, sakit, na kung saan yung sakit na yon ay magtuturo sa atin kung paano tayo lumago, kung paano tayo magpatuloy sa kabila po ng ating pong nararanasan. So learn to grow from pain. Alam po natin na si Job ay talagang binibigyan ng pansin ng Panginoon. Sapagkat kung itutuloy po natin yung verse na ito, sabi ng Panginoon nung dumalaw, nagkaroon kasi ng meeting, yung mga angels, andun din si Satan. Sabi ng Panginoon kay Satanas, nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? Napansin mo ba? Sabi niya. Siyempre napansin niya. Ang sabi, nagkaroon sila ng usapan, kaya lang naman siya naglilingkod sa'yo kasi nasa kanya lahat.
Tanggalin mo kaya ng yaman? Saktan mo kaya yung kanyang mga anak? So pinayagan siya ng Panginoon, sige, gawin mo lahat. So anong ginawa po ni Satanas pagkasabi ng Panginoon? Talagang binanatan niya. At ano nangyari? Ganito yan. In verse 13, and there was a day when his son and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And there come a messenger unto Job. Merong messenger. Yung tagapag-ulat, taga-report. Ang sabi niya dito, the oxen were plowing in the ashes feeding beside them. And the Sabeans fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Habang yung kanyang mga bataan nagpapastol, biglang dumating yung mga Sabeans, yung mga mananakop. Kinuha yung kanilang mga animals. And then, anong ginawa po sa kanya? Siya lang yung itinirang buhay. At anong sabi niya dito? While he was yet speaking, hindi pa po siya nagtapos sa pagsasalita. Ano sabi niya? There come another also and said, the fire of God is falling from heaven and hath burned up the ship and the servants and consumed them. And I only am escaped alone to tell thee. Habang nagsasalita pa siya, biglang may apoy na bumaba mula sa langit. Sinunog yung kanyang mga animals, sinunog yung kanyang mga pananim. Namatay yung kanyang mga tao, isa lang ulit yung nabuhay. While he was yet speaking, once again, there came another also and said, the Chaldeans made out 3 bands and fell upon the camels, and have carried away, yea, and slain the servants, yet the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. Isa pa ulit, yung kanyang mga kamelyo, pinagkukuha. Yung iba niya mga hayop, pinagkukuha. And then, pinagpapatay ulit yung kanyang mga alipin. At merong iisang natira ulit. Tuloy po natin. Pangatlo na yon. While he was yet speaking, meron ulit. And there come another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. And behold, there came a great wind from the wilderness, and it smote the four corners of the house, and it fell upon the young men, and they are dead. And I only am escaped alone to tell thee. Tignan nyo po, yung pang-apat nandun. Ang pinakamasakit, maliban sa namatay, yung kanyang mga alipin, ninakaw yung kanyang mga animals, nasunog yung kanyang mga halaman, mga tanim, at ang pang-apat, yung namatay yung kanyang mga anak. Na yung kanyang 10 anak, na habang sila ay nagkakasiyahan sa bahay ng kanilang pinakamatanda na kapatid, biglang merong bagyo, merong hangin, na yung 4 na mga puste talagang natumba at talagang nadaganan yung kanyang mga anak. At nakakalungkot, nasa buhay po niya, kahit nasa sa isang iglap pa lang, nawala yung kanyang mga ari-arian. Anong ibig kong sabihin? Isang lesson na pwede nating makita dito, pwedeng paghirapan mo lahat ng bagay. For how many years pwede kang makapag-impok ng maraming kayamanan? Pwede kang makapag-impok ng maraming investment sa buhay. But listen to this. Pag yan kukunin ng Panginoon, segundo lang yan. At pwedeng mawala yan.
Now, ano yun, pastor? Na tinatakot mo ba kami? No. Gusto ko po na makita po dito yung buhay na meron po tayo na kahit anong yaman natin sa mundong ito, pag sinabi ng Panginoon, kukunin ko yan sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Sa buhay na meron po tayo, hindi man po natin naranasan yung buhay na meron sila na talagang naghirap sila. Pero para sa atin, may mga bagay na hindi po tayo malilimutan na pwedeng nangyari sa buhay po natin. Alam nyo, pinakamasakit sa lahat, yung meron tayong mamatayan. Okay lang yung mga material things pwedeng mawala yan Pero pag meron tayong mawalang kamag-anak sa buhay, kapatid, magulang, masakit na bagay para sa atin. Mga kapatid, isang bagay na dapat po nating maintindihan na sa buhay na ito, makita mo ang halaga at ma-appreciate mo yung mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa'yo. Now, anong sabi niya dito? Maliban doon, Job suffering. Now, tanungin ko po kayo, sino ba kanya tayo tikayat na nga agrigat? Nyamot tanday tang saludsud mo, pastor. No yumaman, kayat ko. Nagrigat kaya, apayad na kayat na tigas dyan, madi tayo. Amen ka ni? So, madi tayo kayat. Apay. Nagrigatak lang nga rodon idin, tapos tata, nga umas asin suwak. Kaya dakmanin nga agsubli, di pa nagrigat. Ayun ninyo. Talagang kadamagan tayo, mabalin nga kasjeti panunot tayo. Agilocano na lang ako, wala namang Tagalog dito na Mabalin nga kasjay, mabalin nga agpanunot ka, timadi. Nyamot tenday ta pastor nga sa ludsod mo, nagpangit man. Mabalin nga kasjay. Pero listen, no kitaan tayo, biyag ni Job, talaga nga nabindisyonan at da kanya na amin. But sad to say, in the twinkling of an eye, mabalin nga maawan amin nga banag nga da kanya na. Segundo minutos lang dagita, ije mata, ije sangwanan ni Apo Dios. Ngam niya ti kayat nga ipakita ni Apo Dios, kayat na ba nga daytoy nga tao ket maawan nga ma-discourage. Amoyo, ti kayat na nga isuro ni Apo Dios kini Job, ket kayat na nga mas lalo nga grow isuna. Kasi no kitan tayo, no adda kanyam amin nga banag. Especially dagiti di nga namati, di da nga panpanunutan ni Apo Dios. Saka dalang mapanunot ni Apo Dios, no addan jay rigat kanyadan. Sa ating mga mananampalataya, mabalin nga no adda kanyam amin, naragsak ka. Ngam no sumangpad, dagitoy nga banbanag, nga di tayo nga ekspektaran, itibiyag tayo. Adda nga ta, ti normal nga tao, nga uray no mapadasan na dagitoy, agkatawalat ta. Ay, pagsalamat, pastor, rin ba padasan dagitoy, okay lang. Kaya normal lang nga kadagiti tao, especially matlang kada tayo nga Kristiyano, no adda itirigat nga mapatpadasan tayo kat adda talaga jay di tayo nga makaisam, di tayo nga makakatawa, gapo tanadagsan dagitoy nga banag para kanya tayo. Ngam niya ti kayat na nga isuro ni Apo Dios, kayat na nga masurom nga sikakat agmature ka itibiyag nga Kristiyano. Kayat na nga sikakat agro ka itibiyag mo kas may nga namate kini Apo Dios. Isu nga anyaman nga banag nga mapadasan tayo ditoy. Ket dapat agtuloy tayo latta. Amen. Agtuloy tayo latta.
the sermon would likely begin of summarizing Job's incredible suffering, lost his family, wealth, health, and reputation. Akalain mo niya, natay, naawan na gijay kayamanan na, naawan jay anak na. Kat no ituloy tayo nga basahin jay chapter 2. Amoyo tinapasamak, nagkasakit ni Job. Iti makuna tayo ngay nga leprosy. Nya ba ti Tagalog ti leprosy? Sila narigat niya leprosy. Yan natatikwa na dyan, leprosy. Sakit nga, numaminsan, narigat nga maimbagan. Kuna tayo. Now, kati kayat ng asawan niya. Iti napasama kini Job, dagijay nga banbanag. Amoyot ti kunan di asawa na. Apay nagserserbi ka pay lang, iti Diyos mo. I-curse mo kit din, di ka pay lang nga matay. Kuna nga. Narigat to kasjay. Kanya. Ayun. So nga, kuna, kaya pay lang. Ganun ba? Ito nga narigat. Nga itibiyag, iti Kristiyano. Good. Dapat mag-asawa ka. Di ka panunutan mo't lang. Kapadang ti panunod mo. Hello. Mo yun nakapay. Kasi, itaan tayo, itibiyag ni Job niya. Hindi ko na di asawa na. Hindi pa lang nga ilunod sa Diyos mo. Matay ka tuman. Grabe nga. Kasi nga asawa. So nga salamat na kayo at kayo iti church. Yes, mas napinpintas na makita iti pamilya at dati unod iti church at may sa kayo. So nga no, agasawa ka Brad. Nilaang nga pintas ikitaam na matimot. So nga no Sunday kunana bakit or lakay intaman ag simba. Di na ngay paga, simba. Kunana. Pag namili ka, pag mag-asawa ka, tipiliam, namati. Baka no, di nga namati data. Agsina kayo no Domingo. Papalang simbaan, isuna sa bungan. Apay, ada ngamin Kristo, hindi sa bungan mo lang Ay, Kristo. Di taga-Kastene. Di manok. Eso, di Kristo day. Eso nga idadak di Visayas, di Samar. Ato ti lumoblabas ijay sangwanan ti balay. Tagayong dagiti mannabong. Antol. Mannabong. Adunda. At pananda nga dagito. Domingo. Hindi ko nga ito ni. At nandiyan na isang tao nakatakder. Nakakasjay. Pastor. Iso ti Kristo mi lang. Iso ti Kristo mi. Mapaling nga kasjay. Gaman mo yung makapsat. Manamate, iti partner mo. Kita ka iya tayo. Iti panagserven kami Apo Diyos. Amen. Iso nga salamat. Salamat. Na iti tunggal may sakada tayo. Kat naambo tayo, naamiris tayo, iti importansya, iti panagserve kina Apo Diyos. O di ka nga namati, posible nga adda ka dito itata, mabalin nga awan. Mabalin nga di ka nga church. Ang church sa palagot, isumot lang. Nga mamuyo ka kabsat.
agyaman tayo, tainik kanda tayo itikyan sa agserbi kini Apo Diyos. At ko na even his friends, kapintas kaya karoon itigagayom. Ngam no tigagayom mo, itso mangyadayo kanyang kini Apo Diyos. Iwasan mo na yan. At dati kagayam ni Job, well, naging barkada na, iti first, mabalin nga, surusurutan na isuna, naman mo yung, habang bumaybayag, ti advice natin ni Job, pangit. Apay, kasi, naging gagayam na, isuna pa'y, tumangipaga nga, gunbunang dayta, apay namin nga pasta. Pabalik ka kasla jay bagay jay nakuran nyo. Jadi ko nada karma day taging ka. Apay nun nagmotor ka kat nabarog ka alangan nga ibagada kanyang karmam. Sige man. Haan mapalin nga inalaw ni Apo Dios nga mapasamak dagijay nga balag kanyang tapto kasta makitam nga kasapulam nga mas lalo nga umasidag kini Apo Dios. Ipagpakita na lang nga amin nga adda kanyang maawan dayta tapto kasta makitam nga awan ka mo awan ni Apo Dios. Amen po ba? Yes. Gusto nga, may salong at ibagin na bigsaka, takal nga ba nagdaytay? Yes. Jobing me. And the first month, second, third, sakitin dayta. Manakot, galipay mo ti parents na, di baling na kami langan, kaya sakit, wag lang jobing me. Abalin niya kasjay, ti bagada, uri sakit eh. Uri nimisis ko eh. Ng salamat na tabi niya Apo Diyos ay sulalat ta iti nagpaimbag kanya. 3 months nagpa-nyawag din pulmonya. 3 months Jordan nagpa-pulmonya dayta. Okay lang kung nakikita mo tagayam critical. Iso nga pinausukan ni nagyan kami pa i-day center ti mga bulan. Ikuan nagbalin niya 5 months. Di, hadamanan. Itatakin man ang tipulmon niya. At tapay, di video na dito, hindi nga pinurmura eh. Kasi di matanan eh. Critical gaya man eh. Ang salamat. At dati kasabayan na dayta nga na pulmon niya, hindi 3 months. Nung natay, di kasabayan na. Pulmonya lang. Yung kami namin, insigot ni ngayon pan-disinter. Istay saan pa, kung nakumang, ipapilit na eh. Yung tagayam, talaga nga critical. Hindi kasagsagan ti Bindi, Jeremiah, natay di anak ni Pastor Freddy, di ba? Ni Joy. Natay ti Bindi last year. Kapun-pun-pun na pa ilang, nadingdimat yun ay isa. Salamat kini Apo Diyos. Karawat lata na ginunti ganun. So yun, hindi po siya na dinggin. Ay gumaling po yung dinggin. So may mga bagay na inaasahan po natin na minsan ayaw natin. But listen, first thing na pwede nating makita, number 1, he had a deeper trust in the Lord despite his suffering. Meron siyang malalim na pagtitiwala sa kabila ng kanyang paghihirap. Yes, sino kanya yung tinapanasan na nga advice nga di tao nang ibaga kanyang ti problema tapos na ibagam okay lang dayta ang talag ka lang kini Apo Diyos. Alam mo, ang natutunan ko dito, kung ako yung nasa sitwasyon
mahirap sabihin na magtiwala lang. Bakit? Kita yung mo, niya iti mapadpadasan na dayta nga problema na. Mabalin nga nadagsan, nadagsan. Nya, mabalin nga dayta nga problema ka talaga nga luda tayo, baka marigatan tayo. Ngam salamat. Nya, daytoy nga biyag ni Job, kat mabalin nga ibaga tayo. Nya, maadaan tayo iti adalom nga panagtalok kini Apo Diyos, not only trust in the Lord, but to have a deeper trust in the Lord. Amen. Lord, kaya talaga kasi no ada iti naunag na panagtalok mo kini Apo Diyos. Kadya makitang di talaga nga pamanag nga trabaho ni Apo Diyos itibiyag mo. Akalain mo yun, basahan tayo, adda kanya na aminan. Adda kanya na, nagigay pagayatan nan, kay kayat nan, minuto lang napukaw. Pero kitain nyo, nagigay nga banag, nagigay nga napasamak itibiyag na, kat nasursurwan na, nga maadaan, iti adalam nga panagtalak kini Apo Diyos. As kayo tayo magkakabsat, no kanyayo awan iti, naunag na panagtalak nyo kini Apo Diyos, mabalin nga di kayo nga, mabalin nga awan kayo tata, nagsimsimbakin, nagserserve kini Apo Diyos. But listen, despite his suffering, ano po, di pa lang nalpas nga report di may isa damanin sumangpot nga mangibaga kastoy. Di pa lang nalpas manan di nag-report at damanan. Hingga na di pangumpat. Tapos ibaga na pa eh. Dagi di anak mo nga agrag-ragsak ijay kini manong da. Or kini manang da. Natay da. Agasam di, uri adda ka lang di nagtibalay mo, mabalin ka gayam nga matay. Oray ito pa'y magmaturog lang. Nang makaturog kan, lumawisan, di nga agriingan, di tao. Nabangungot gayam. Ganon ang buhay ng tao. Life is short. Na hindi po natin alam. Nando kitaan tayo. Mabaling nga damagan ni Apo Diyos. Unfirmat ni Apo Diyos, apay. Mayatot, tibiyag na, perfect and upright. Ijay matayo, apay ngay nga kasjay tim. Napasamak la tayo itibiyag na. Mabalin nga kasjay ti damag tayo kini Apo Diyos. Ngam di tayo nga mo itinaunag nga plano ni Apo Diyos para kini Job. But listen, i-part ni Job, makita tayo nga da iti atibdog nga panagtalek or naunag nga panagtalak na kini Apo Diyos. Kasjay tayo mo't kumakakabsat. Amen? Anyaman nga mapasamak, itibiyag tayo, kaya tayo man wano saan. Dapat adda tinaunag nga panagtalak tayo kini Apo Diyos. Aming nga banag nakaplano. In plano ni Apo Diyos dayta. Not to destroy you, but to teach you and to grow. Itirigat na mapadasan tayo. Number 2, nga makita tayo. He has a good heart and worship God despite his suffering. Mabalin nga normal kanya tayo, nga no makapadas tayo, pag i-blame tayo ni Apo Diyos. Apay kas tapi Diyos, agserserbi ka, tapos parigatan na kamot lang. Mabalin nga kas Jay Ngam saan? Amoyo ni Job. Iti amin nga napadasan na, iti piyag na, iti napintas lata, iti puso na. Iso nga di ko nandiya asawa na nga ilunod mo, apay, ibati mo, ti Diyos mo, ilunod mo, matay ka kuman, kuna na pa eh. Ang mga tinsumbat ni Job, apay niya nga klase ka nga tao, nga agsasao, false, kuna na pa eh. Mangmang, kuna na. Awan, ti panagtalak mo, kuna na. Apay,
Namay lang ba ti kaya tayo nga maranasan mga nga kaya tayo nga maawat kini Apo Dios? Apay di bag nga mabalin nga rigat mat. Kasi no kasjay ti kapanunutan iti tao ket talagamat niya. Mabalin nga ibagang kina Apo Dios, Lord, apay ngay nga napadasak dagitoy ket saan mat ko mga dapat? Amumat ti puso, mayat mat ti panunot ko paraking ka ng apay nga mapagpadasak dagitoy. Nga mamuyo kakabsat, di biyag ni Job. Di nga nagbasol isuna. Mayat iti puso na. Well, mayat iti puso na. Mabalin nga agati maging pasamak iti biyag kayo. But thank God, agdakalatang agtultuloy. Amen? Agdakalatang agserserbi kini Apo Dios. Then last, he continue with the Lord despite his suffering. Nagpatuloy po siya sa Panginoon sa kabila ng kanyang hirap. Alam nyo, no ijepe lang damo kat nagsardengan ni Job. Awan ti blessing. So ano, basaan tayo the whole book of Job. Makita tayo, Jay, panagtultuloy na kini Apo Diyos kat nabindisyonan isuna. Now, to make the story short, kasi malpas tayo in few minutes, hindi nakita ni Job o ni Apo Diyos, Dave, biyag ni Job. Nga urayan niya, itinapasamak itibiyag na kat nagtultuloy isuna. Amen nga napukaw kanya na nagsuble. Times 2. Times 2. So nga 6,000, 3,000. Nagbalin nga 6, nagbalin nga 12, nagbalin nga 14. Nagigya amin nga napukaw kanya na. Pastor, kas ano nga di anak na, nagtubliwan. Naganak ulit di asawa na. Another 10. Sa Mapulo, balin nga naganak pa eh. Ngam di sa Mapulo nga napukaw, nga natay, nasukatan. Di another 10. As damat lang. Gama mo yung nagigya anak na nga babae, isudat isang kapintasan mula noon hanggang ngayon, hanggang sa mga susunod pa, awanan di sa bali o di na nga mapantayan nagiging pintas ni anak na. So nga nukitaan tayo ni Job. Sa kabila po ng kanyang naranasan, nagpatuloy siya. Kasi tayo na. Kasi matagis eskwela. Hindi ka mag-graduate or hindi ka tatalino kung hindi mo mapararanasan ang pag-aaral. Mabalin nga iti amin nga banag. Matuto tayo sa experience sa buhay. Pwedeng masakit, pwedeng hindi, pwedeng mahirap, pwedeng hindi. Pero tandaan po natin mga kapatid, na sa buhay na meron po tayo, merong magandang plano at dahilan ng Diyos kung bakit po natin nararanasan yung mga bagay na yun. Well, kasi kung ang Diyos kung ang Diyos walang pakialam yan sa iyo, hahayaan ka lang. Pero salamat sa Panginoon, natututo tayo sa mga bagay na nangyayari sa buhay po natin. Huwag po tayong tumigil sa paglilingkod, bagkus magpatuloy po tayo at sumunod po tayo sa kung ano ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Let's
Let's pray. Ama naming Diyos, salamat muli sa araw na ito. Salamat po sa pangangaral ng iyong salita. We pray, O God, na kayo, Panginoon, ang siyang maitaas sa aming buhay. Ikaw po ang siyang madakila, O God. At dalangin po namin, Panginoon, na tulungan niyo po kami sa kabila po ng amin pong nararanasan, sa kabila po ng amin pong mga bigat sa buhay, Panginoon. But Lord, help us to grow in our Christian life. Lead us, O God, and help us, O God, to understand sa mga plano mo sa aming buhay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang siyang magturo sa amin sa landas na buhay na kung saan masaya at higit sa lahat, buhay na kung saan puno, Panginoon, ng paglago. Tulungan niyo po ang iyong mga anak na ito na nandirito ngayon sa kanilang buhay. Wala man po ang ibang mga kapatiran. At Lord, salamat po na andiyan ka na nangunguna, Panginoon. Ikaw po ang siyang maitaas. Ikaw po ang siyang madakila sa buhay po namin. At muli, ibinabalik po namin lahat ang aming pong kapurihan, pasasalamat sa tanging dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Kami po'y dumadalangin. Amen. Amen. Okay, salamat po. At God bless. Salamat niya. Tapos na rin tayo sa kaumaraw.